welcome to another vlog. Today is January 25, 2024 and this is the 7th episode ng project number 2. Dumating na ang timing belt. Gates. Yung tinanggal ko dito, gates din. Ito yung luma. Ito yung bago. So, hindi natatanggal yan. Hindi nabubura. Isa sa basihan ng original belt, pag kinuko mo yung tatak, nabubura. Ay, pag nabura, hindi original. So, gauge 120 teeth. Nakabili na rin ako ng pistons, ng brake sa harap. And thank you very much nga pala sa lahat ng nag-suggest, nag-send ng mga links kung saan ako makakakuha. Merong isa, hindi ko matandaan yung name niya. Nagpadala siya ng mga pictures at may makukunan daw. Kaso sa Mindanao pa. Inano ko siya na last option. Kung wala talagang makuha, yun ang kukunin ko. Kasi may shipping pa eh. So dagdag cost na naman yon. Kaya naghanap muna ako dito sa Olongapo. So sa'yo sir, thank you very much. At pasensya na, hindi ko nakuha yung item mo. 51 yung taba, 46 yung taas. Medyo may kalawang sa loob pero walang kaso yan. Nakaskas ko na nga pala yung ilalim nitong auto. Kaso hindi ko na video dahil hindi ko masingit yung camera sa ilalim eh. Pero ayan o, yung mga natanggal ko. Marami-rami din. Mostly surface rust lang naman. Tingnan natin kung kaya. May mga maliliit na butas pero may siguro mga 3 o 4. Tinapalan ko lang ng flex tape tapos sinaraduhan ng undercoating spray. Yan. Okay na siya. Kinaskas ko yung underbody and then nisprayan ng turco. Tapos after several minutes pinahiran ko lang ng damp cloth. Tapos pinatuyo na mabuti and then nisprayan ng undercoating spray. Yun lang naman na nagawa ko several days ago. Until now na ito nga, bubuin ko na yung brake calipers sa front and then installation ng timing belt. And hopefully maibaba na natin siya, matanggal na natin siya sa jack stands. Set up na yung gamit. Let's puting-ting everything. Okay, matagal ko ng pininturahan to. Siguro mag-iisang buwan na. Malinis. Tanggalin muna natin ito. Yung bagong rubbers na gagamitin natin. Brake fluid. Okay, medyo nahirapan ako ipasok yung piston at virgin pa. Grabe, ang hirap. Pero nakaisa na. Sunod naman ito. Nakakadalawa na ako. Isa, dalawa. Ito, insert ko to dito para maipasok siya. Ang grasa. Yun, pasok. Kita niyo? Pasok. Insert lang hanggang sa lumabas sa kabila. Ayun na siya.
Okay, one down. Nakaisa rin. Ikakabit ko na lang yung linya. Tsaka yung bleeder screw. Dito yan. Tapos yung linya, simula dito. Papunta dito. Yan. Yan. Alright. Kabit na. Sige pa na dito. Nagkaroon ako ng konting problema sa sa likod. Yung kinakabit ko na yung brake line, nahirapan na ako kasi nanikit na to, tapos nabilog na siya. Kaya naghalungkat muna ako dun sa tambakan ko. And fortunately enough, nakakita ako ng kapalit. Although hindi siya kasukat, sinunod ko na lang yung korte nito at napalitan ko na. Yan siya. Ito. Pabago na siya. Hanggang doon. Now, install natin ang timing belt. Ito na yung mga gamit. And ito yung belt. Hindi siya original. Gates lang. I mean, hindi siya OEM na Mitsubishi. Pero ito lang nahanap ko. Gates. Okay na yan. Nakabit ko na yung timing belt. Ayan na siya. First time kong magkabit ng timing belt actually. Pero okay naman. Para sa akin okay siya. Lahat ng timing marks okay. Pati dito. Yung tension ng belt 90 degrees. Pag flex mo, ganyan. Kaya. Tama lang yung tension niya. Pero ipapa-check ko pa rin to kay Hernan. So tinawagan ko si Hernan, sabi niya bukas daw ng umaga i-inspect niya to kung okay yung pagkakabit ko. On my side, I believe na okay siya. Alright, it's the following day. Since nakabit ko na yung timing belt, hinihintay ko na lang si Hernan para ma-inspect niya kung tama yung pagkakabit ko. So while waiting, may kulang ako, may naisip akong kulang dito sa project car ko na wala akong mahanap actually. Actually, minahanap pala ako. Kaso, yung nagbebenta ayaw ibenta na yung part lang na yun. Gusto niya kompleto. Hindi ko naman kailangan na kompleto. I'm talking about this one. Ngayon, ito, wala siyang latch. Yung kinakapitan dito, napansin ko wala. Kaya pag isasara, doon lang siya sumasabit sa dito lang. Kumpara nyo dito. Yun ang sinasabi ko. Eto. Kita nyo? Yung bakal na yan. Kaya babaklasin ko yan. Pagdating ni Hernan, ipapagaya ko na lang sa kanya. Okay. Baklasin ko muna to. Simple lang naman to eh. Dali lang naman. 4 na tornilyo. And then makuha ko na yung pyesa na kailangan ko. So, mostly yung mga pyesa dito sa kotse ko, kung walang mabili, nagpa-fabricate na lang. Total, napakahusay naman ni Hernan sa fabrication, kaya ganun na lang ang gagawin ko. Yun. Bali, ito yung kailangan ko. Yan. Papagaya ko to kay Hernan. Habang hinihintay ko sila, tanggalin ko muna tong bumper. Subukan ko tanggalin nang hindi tinatanggal tong chin. Kasi nakafix siya doon sa fender. May tornilyo naman dito. Subukan ko lang tanggalin. Para masilip ko ng gusto yung condenser dahil nga hindi nakakabit yung brackets.
Ito na siya. Anong horror ang makikita natin dito? Simula tayo dito. Well, una ko napansin yung fender brace niya. Fender brace ba tawag dito? Ay nakatingala. Yupi. Tsaka ito. Most probably may tinamaan tong bato. Kaya tanggal oh. And then may konting corrosion dito. Putol yung tornilyo ng fender. Ayun, corrosion dito. Madali na yan. At least konti lang. Ayusin ko muna to. Tapos ito nga, ayan. Itong filter dryer, mapuputol na oh. Kita niya? Oo, putol. Sagwa yung pagkakalagay ng filter dryer. Pati yung hose, oh. Tingnan mo nakaganyan. Oo. Napaulit ko na lang yan. Una yan? Tama yan, nauna. Magiging susunod na ano yan, susunod update yan. Dito dapat ang taktika lang. Dito dapat yan. Ang taktika ko lang, ay, dapat ko mga So, dito na si Hernan, pinapa-inspect ko lang yung timing ko. Kung tama, dahil first time ko nag-timing. Naglagay ng timing belt. Babato. Sport. O, di ba? Tama. Nalagay ko ulit sa uno. Tama yan. Update dyan, test. Update. Ano ulit? Uno. Good. Wala Hindi rin yung sabi. tension. Okay lang yan? Okay yung tension nun. Paris pala. So, okay daw. According kay Hernan. Very good. Pwede. Alright. So, pwede daw. Okay daw yung pag-install ko ng timing belt. Which I'm very glad. Dahil first time ko mag-install ng timing belt. Tanggal ko na yung, ewan ko kung tawag dito. Okay naman pagkakatanggal ko, walang naputol na bolt. Ayan o. Laking lupit sa ilalim. Siguro tinamaan ko ng bato or what. Ito lang ang kailangan kong ituwid. Ituwid na maayos. Tapos ito, pukpok lang konti para tumuwid. Yun. Pakibit lang siya guys. Okay. Kaskas kalawang tayo. Sa mga nanonood, gusto ko lang isabihin na gusto ko lang linawin na hindi po full restoration tong ginagawa ko. Kagaya ng ginawa ko sa una kong project. Hindi ko nilalatero yung mga kalawang. Nilalason ko lang para hindi na siya mag-continue. And then, tinatapalan ko lang ng flex tape. Mga maliliit lang naman yung kalawang. Buong sa 100% as a whole ng kotse, siguro mga 10% lang ang may kalawang.
dahil napalatero na to nung previous owner. Ngayon, natenga lang siya na matagal sa shop, kaya nagkaroon ng mga surface rust. Kaya yun yung mga tinatakal ko ngayon. Kaya kung ano lang yung kaya kong ayusin, yun ang ginagawa ko. Kaya gaya nito, papakita ko sa inyo. Kaskas, and then ganyan lang muna tinatakil ko. Okay na yan. Tapos, ito yung gagawin ko. Sprayan ng turko. Para matigil na yung kalawang na yan. Hindi ko man siya nilalatero, guys. Pero titigil na siya. Hanggang dyan na lang siya. Alam ko naman yung mga, hindi naman siya critical part ng kotse na structural. Kaya pwede naman, for the time being, pwede siyang tapalan lang. Okay, after 15 minutes, tanggalin na natin yung turko. Basang-basahan, punasan mo lang. I-neutralize mo lang itong pinahid mong turko. Flexible rubber coating. Yung loob nito na-sprayan ko na rin. Ayan o. Ito nyo. Wala, hindi na maabot talaga yan. Pero this one, sprayan lang natin. Manipis muna. Dahil papatungan ko pa yan mamaya. Ito. Habang pinapatuyo, ito, nilinis ko na yung mga butas ng pasukan ng tornilyo. Then, pinukpok ng konti. Medyo tumuwid naman siya. Kaya, pwede na siyang ibalik. Yan. Yan. O, diba? Kanina, balok-baloktot eh. Diba? Ito nga pala pinapantapal ko, flex tape na may parang cloth sa ibabaw para mas matibay siya. May iba kasing flex tape na walang ganyan. O, so, sa mga magko-comment dyan, ha? Ulitin ko. Hindi ito full restoration. Ngayon, kung may makita akong mga kalawang na maliliit, tatapalan ko, iti-treat ko muna yung kalawang, and then tatapalan ko ng flex tape. Just for the time being. Ngayon, pagdating ng future, siguro, at kailangan na talaga ilatero, at marami ng kalawang, sobra, doon ko na i-fully restore. Okay? So ngayon, tapal-tapal muna tayo, which is okay din naman dahil sa pag-treat ko ng kalawang, tinitigil ko yung progress ng kalawang. And then tinatapalan for aesthetic purposes para naman hindi kitang-kita yung mga butas, di ba? Diba? Pag natuyo yan,
Isang spray pa. Okay. O yan na itsura niyan. Mas pipiliin ko na yung ganyan itsura kasi yung butas. Yun din yung isa. Ayun pa isa. Alright. Since okay na yung timing belt, proceed na ako sa reassembly. May nahalongkat ako sa tambakan ko. Yun! Fresher na clutch fan. Although wala namang problema yung dati kong clutch fan, ito na lang ikakabit ko. Mas maputi yung blades. Okay pa rin yung ano niya. Yung clutch niya. Makunat pa din. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted you've been gifted with the evil. Okay, welcome everyone. Nandito na tayo sa shoutout portion. I would like to give a big shout out to the following people. Number 1 is Mr. Dylan, Mr. Jeff Guevara, Mr. Arnold Peranil, Mr. Kokoy Reyes, and Victor G 6014. Shout out sa inyong lahat. Thank you very much sa inyong panonood. Sana hindi kayo magsawa, and God bless you all. And may pahabol pa, user of 3CD 8NK9C. Shout out sa inyong lahat. At kung gusto nyo magpa-shoutout sa aking mga susunod na videos, simple lang ang gagawin. Like, mag-share, mag-comment sa video ito, and syempre, mag-subscribe. Damay nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga latest uploads ko. Alright. Tignan nyo naman ang nagawa ko. So after 4 hours, kinaapat na oras, ay balik ko na rin. AC compressor, clutch fan, alternator, power steering pump, and then ngayon ikakabit ko yung LSC. Merong small setback. Ito yung ipapalit ko, diba, na maliit ay na malinis, medyo maputi-puti. Pag ito kinabit ko, hindi kasi yung 3 rows radiator. Kaya balik tayo dito kasi ito, yung loob nito mas malalim. Pansinin mo rito, ito hindi malalim, hindi masyado malalim. Ito malalim, kaya mas pasok tong ilisin to. Alright. Oh my God. Pagod. So, installed na yung mga belts, mga pulleys, alternator, compressor, power steering pump, clutch fan, fan shroud, radiator. So, next time ko na lang ikakapit itong mga to. Lilinisin ko pa konti yan. And then, re-installation. Pati yung bracket ng condenser, gagawa ko na rin yan para pumasya na doon. Last but not the least, engine under tray. Then after that, we'll see. Baka pwede na natin lagyan ng gasolina yung tangke, i-prime yung makina, start, let's see.
Hope everything goes well. Kakabit ko pa pala yung host dito. But anyways, I'm glad sa progress for this episode. Marami-rami ako nagawa for this episode. And marami-rami pang gagawin for the upcoming episode. So thank you very much for watching. I will see you on the next video. Alright?